Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Mabuti naman at okay kayong lahat. Ako pala si Teacher Grace. At sa araw na ito, tayo ay mag-aaral sa aralin ng MAPE sa health para sa ikatlong lagumang pagsusulit para sa ikalima at hanggang ika-anim na linggo. Pagkatapos ng araling ito, maipaliliwanag ninyo ang mga benepisyo ng malusog na ekspresyon ng mga damdamin. Handa na ba kayo sa inyong unang pagsasanay? Kung gayon, ay ihanda na ninyo ang inyong mga sagutang papel. At makinig ng mabuti. Ang gagawin ninyo mga bata, isusulat ninyo sa inyong sagutang papel kung tama o mali ang ginawa ng tauhan sa bawat kaisipan. Makinig ng mabuti. Para sa unang bilang, sinigawan sa taenga ang kamag-aral na may mahinang pandinig. Ang tamang sagot ay mali. At para sa ikalawang bilang, niyakap ang piping kamag-aral bilang tanda ng pagbati sa kaniyang kaarawan. Ang tamang sagot, tama. At sa ikatlong bilang, tinuturoang magbasa ang kamag-aral na may kapansanan sa pagsasalita. Ang sagot ay tama. At sa ikaapat na bilang, nakikipaglaro ng chess sa 10 kapitbahay na mahusay sa larong ito. Ang tamang sagot, tama. At sa ikalimang bilang, sinasanay sa takbuhan ang mga batang nag-aaral sa SPED na klase. Ang tamang sagot, tama. Mahusay mga bata. Ngayon naman ay aalamin natin ang ekspresyon ng mga damdamin. Ang ekspresyon ng damdamin, ito ay pakiramdam ng isang tao na hindi nagagawa ng pisikal, kundi ng mental at psikolohikal na gawain na makikita sa kilos, gawa o ugali ng isang individual. O mga bata, ano naman ang inyong mga nakikita? Tama! Yan ay ang iba't ibang uri ng mga damdamin. Ang isang uri ng damdamin ay ang takot. Bakit kaya tayo natatakot? Saan naman tayo natatakot? Ang halimbawa ng takot ay kapag tayo ay nakakakita ng multo o kaya ay nakaranas tayo ng isang malagim na pangyayari. Doon tayo natatakot. Ano namang damdamin ang ipinapakita ng bata? Magaling, siya ay nagagalit. Ano kaya ang dahilan ng kanyang ikinagagalit? Nararamdaman ng galit kapag may nagawang masama sa iyo ang isang tao. Siguro ay merong mang-away sa kanya. Bakit kaya malungkot ang bata? Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkalungkot? Ang pagkalungkot, ito naman ay nararamdaman kapag merong mga bagay na mahalaga ang nawala sa iyo. Halimbawa nito, kapag nawala ang iyong paboritong gamit. Ano naman ang kanyang ipinapakitang damdamin? Tama, siya ay masaya. Bakit kaya siya masaya? Ano kaya ang kanyang ikinakasaya?
Tayo ay nagiging masaya kapag nakukuha natin ang isang bagay na gustong-gusto natin o kaya ay pangyayari. Halimbawa nito, kapag ikaw ay nakapasa sa isang pagsusulit. Di ba masaya ka? Nalaman na natin ang iba't ibang uri ng damdamin. Ngayon naman ay dadako na tayo sa isa pang pagsasanay. Ihanda niyo ulit ang inyong sagutang papel at lapis. Ang gagawin ninyo mga bata, pag-ugnayin ang hanay A at hanay B. Isulat ninyo sa gilid ng bawat bilang ang titik ng tamang sagot. Para sa hanay A, number 1, nanalo sa isang paligsahan. Nawalan ng pera. Napaso ng kalan. Hinabol ng aso. Hindi inaasahang dumating ang ama. At sa hanay B, letter A, nabigla. Letter B, umiyak. Letter C, malungkot. Letter D, masayang masaya. At letter E, matatakot. Ngayon ay sagutan na natin. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay letter D. Sa ikalawang bilang, ang sagot ay letter C. Sa ikatlong bilang, ang sagot naman ay letter B. Sa ikaapat na bilang, ang sagot ay letter E. At sa ikalimang bilang, ang sagot ay letter A. Tama ba ang inyong mga sinagot? Mahusay! Ngayon naman ay sagutin niyo naman ang mga sumusunod na tanong. Sa unang bilang, kailan ka mahigit na masaya? A. Kapag nakakalamang ka sa kapwa. B. Kapag may umiiyak na kamag-aral. C. Kapag may mga batang nasasaktan. Letter D. Kapag nakagagawa ng mabuti sa kapwa. Sa ikalawang bilang, kailan ka naman higit na nalulungkot? A. Kapag wala kaming ulam. B. Kapag wala akong baon. C. Kapag bumagsak sa pagsusulit. D. Kapag may sakit ako. Sa ikatlong bilang, nagagalit ako kapag A. Nahuli ako sa klase. B. Inaway ang kapatid ko. C. Niloloko ng aking kamag-aral. D. Hindi ko rin alam ang pinag-aaralan. Sa ikaapat na bilang, ano ang magiging damdamin mo kung makatanggap ka ng bimpo sa inyong Christmas party? A. Malulungkot dahil hindi ko gusto ang natanggap ko. B. Masisiyahan ako dahil may natanggap akong regalo. C. Magagalit ako dahil mas mahal ang regalong binigay ko. D. Mabibigla ako dahil hindi ko inaasahan na makatatanggap ako ng bimpo. At sa ikalimang bilang, natutuwa ako kapag A. Hindi ako tumutulong sa gawaing bahay. B. Inaway ko ang aking bunsong kapatid. C. Niloloko ko ang aking kamag-aral. D. Nakakatulong ako sa kapwa. Tandaan ninyo mga bata na nararapat lamang na ipahayag ang damdamin tulad ng takot, lungkot, saya at galit sa wastong pamamaraan at sa tamang pagkakataon.
At ngayon, dumako na tayo sa isang pagsusulit. Ihanda ulit ang inyong sagutang papel at ang inyong mga lapis. Ang gagawin ninyo, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Sa unang bilang, pagdating sa bahay, nalaman mo na kulang ang isinukli sa iyo. Pinabalik ka ng nanay mo sa tindahan upang kunin ang kulang na sukli. Sa ikalawang bilang, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng wastong pakikisalamuha sa kapwa? A. Hindi sumali si Arby sa paglalaro ng mga pinsan niya dahil nahihiya siya. B. Nakikipaglaro si Joza sa kanilang bagong kapitbahay upang madagdagan ang kanyang kaibigan. C. Umiiyak si Nadine dahil unang araw niya sa paaralan. D. Hindi lumalabas ng bahay si Gino dahil natatakot siyang makipagkaibigan. Sa ikatlong bilang, kailan ka higit na masaya? A. Kapag nakakalamang sa kapwa. B. Kapag may umiiyak na kamag-aral. C. Kapag may mga batang nasasaktan. D. Kapag nakagagawa ng mabuti sa kapwa. Sa ikaapat na bilang, sino sa mga mag-aaral ang nagpapakita ng paggalang sa damdamin ng iba? A. Si Aloha. Dinala niya sa klinika ang kamag-aral na sumasakit ang ngipin. B. Si Tina. Iniwasan niya ang kamag-aral na sumasakit ang ngipin. C. Si Darwin. Kinukulit niya ang kamag-aral na sumasakit ang ngipin. D. Si Tess. Binibigyan niya ng tsokolate ang kamag-aral na sumasakit ang ngipin. Ikalimang bilang, masayang-masaya ang kambal na Jolly at Jello dahil kaarawan nila. Dala nila ang laruang bigay ng kanilang ninong. Ano ang sasabihin mo sa kanila? A. Ang ganda ng laruan ninyo. B. Ang yabang nyo naman. C. Magpakain naman kayo sa amin. D. Sana ay maging maligaya kayo sa inyong kaarawan. Ngayon ay sagutin na natin. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang C. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay letrang D. Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay letrang A. At sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay letrang D. Tama ba lahat ng inyong mga sinagot? Ang galing! At dyan nagtatapos ang ating aralin. Salamat sa pakikinig!